Okay lang yun. Dami nga pong Ah, gawain. Mamaya pagtapos, mm, gagabihin. padami muna tayo ng viewers natin. Kumusta naman kayo? Kumusta bagong taon ninyo? Ito, nag-aabang ng resolution. Hindi ko makita yung ano. Nakikita niyo na ba? Online na. Subukan chicken sa sa FB. Hindi ko na-check eh. Kung naka-connect na tayo. Kita mo na, Jed? Nawala pa si Jed. Wala nga bigla. Nawala si Jed. Labo. Ayun. Humina yung kanyang, kanyang signal. Ako mahina din yung signal ko. Kaya siguro hindi ko rin na nakikita yung ano eh. Yung, kita mo na? Hindi pa rin. Let me see. Dito siguro sa ano ko makikita ko. Hindi na yan. Nawala ka pa rin. Wala ka pa rin. Wala. Ayan, nandito na tayo. Walang yung ano. Data na lang po muna ako Hmm, bakit ang nangyari? Hindi na signal mo? Opo, medyo mahina. Hmm. Data na lang po ako. Bibili muna. Hmm. Nawala na si Jet, natuluyan. Ayun. Okay. Bumabalik-balik. Oo eh. Anyway, bati muna tayo. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Welcome po uli sa Grace Life Forum. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Okay, kasi nasa ibang bansa po kayo. Kung anumang oras ninyo na susumpungan itong program natin, kung umaga po dyan, good morning po sa inyo. Kung hapon naman, good afternoon. So welcome po minsan pa uli dito po sa ating pong Grace Life Forum. At samahan niyo po kami uli sa isang oras na maganda at masarap na kwentuhan. And by the way, Happy New Year po sa ating lahat. Okay? Pati muna tayo para habang nagpaparami tayo ng viewers. Okay, Happy New Year po sa lahat. At andito po tayo muli sa panibagong yugto ng taon. At ngayon ay umpisa natin yung pag-aaral sa, of course, yung mahalagang aral, yung mga importanteng aral na mahalagang matutunan natin doon sa ating mga nagsisimula pa lang, kahit yung mga medyo matagal na, of course, meron tayong mapupulot. Lalo na ang pinag-uusapan natin dito ay yung patungkol sa biyaya ng Panginoon at kung paano talaga matutunan na mapag-aralan yung salita ng Diyos. So, dyan lamang po kayo, no? Antabayanan po niyo yung ating pag-uusapan ngayon at napakaganda po nito. So, magandang gabi po. Jed, kumusta ka na, Jed? Ano nangyari sa'yo? Ha? Nawala ka na naman. Naka-off lang yung kanyang
humina yung kanyang signal eh. Nawala na naman yung kanyang, wala siya, mukhang wala. Anyway, magparami lang tayo ng konti ng viewers bago natin tuluyang simulan itong ating pag-uusapan. Okay? Maganda itong topic. Napaka-importante nito. This is very, very important to understand. Dapat marinig to ng marami eh. Kasi maraming hindi alam ito eh. Yung tungkol sa bagay na pag-uusapan natin ngayon eh. Yes. Ano na nangyari kay Jet? Mukhang tuluyan nang nawala. Anyway, sige, habang inaantay natin si Jet, siguro pwede na nating bahagyang simulan para tayo ay makapag-ano na. Okay, so habang hinihintay natin yung pagpasok ni Brother Jed, ay simulan na natin yung ating pag-uusapan ngayon. Ako po medyo excited ako na medyo may kaba ng konti, lalo na sa church. Sa church po natin. Kasi di ba magsisimula tayo ng ating yugto sa pagkakaroon ng Sunday School. Yung mga pamilyar sa Sunday School. No, alam naman natin yung tema pagka Sunday School sa isang simbahan, sa isang church. Lalo na yung denomination na kinalakihan ko, pag Sunday School medyo may lalim ng konti yung pag-aaral, no? Pinag-aaralan yung mga context, yung mga importanteng doktrina na minsan napapasadahan yan dyan. Ano ba kinalakihan mo, bro? Ipaalam mo muna sa mga nakikinig. Ano yung kinalakihan mo? Ako ay lumaki ako sa isang Baptist Kami church. lang kami lang nakakaalam ng kinalakihan mo eh. Medyo nahihiya pa sana akong banggitin eh. Ako lumaki sa isang Baptist church, no? Yung Baptist church ay bata ka pa lang diyan ay talagang inahasa ka na matuto talaga. Anong Baptist? Fundamental? Fundamental po. Nung bata pa kami sa Southern Baptist kami, nung nalipat kami ng tirahan sa Muntinlupa, yung amin namang nasamahan, nung ako'y 12 years old, ay fundamental. Yun yung mga fundamental. Apo. Yun yung mga medyo hindi from the mental. from from Muntinlupa. Ang dinig ko from the mental eh. Hindi, joke lang. Kaya nahiya ako muna magbanggit eh. Well, so mahalaga po yung nag-aaral tayo ng medyo pinalalim naman natin yung pag-aaral sa salita ng Diyos. No? Actually, yung pag-usapan natin ngayon ay medyo didig tayo ng konti. No, naalala ko nung ako yung sumasama sa Bible sa Sunday School. Meron pong mga pag-aaral diyan at nung ako napasit in sa isang Bible school. So pero galing na rin ako ng Sunday school na rin ako halos lumaki. Meron pong pag-aaral diyan na tinatawag na word study. Sa Bible, mahalaga na alam mo kung ano yung kung paano mag-word study. Na may mga keyword kasi yung mga verses na binabasa natin na dapat alam natin kung ano talagang ibig sabihin. Yung halimbawa, alam mo dapat kung ano yung Greek word nun. Kasi kung importante yung salita na yon dun sa verse na yon para dun sa pagkaunawa mo ng buo. At dapat alam mo rin kung ano yung background nung mismong chapter o kaya yung dinaan ng verses at maging yung pupuntahan ng verse. Para nang sa ganun, magkaroon ka ng klarong pagkakaunawa dun sa isang verse. So, magmumula dun sa tinatawag nila na word study. Ano ba, meron kang isang word na nabasa, so dapat alam mo yun kung anong ibig sabihin nun. Ang halimbawa, kasi, nabasa mo yung sa Genesis, ang sabi, and Adam meet Eve, si Eva, and they did and Eve begat son. Yun yung nakalagay. Yung iba naman nakalagay in Adam no Eve. New Eve. Ayun. New past tense pala. New Eve and begat a son. So kung yun ay ililiteral mo,
parang magtataka ka, nakilala lang. Tapos, kumbaga, Anak na, nakilala. nag-anak. Nagkaanak na. No? So, doon papasok yung dapat alam mo kung ano yung ibig sabihin ng ginamit ng salita, yung bigat, o yung new, o yung no. Ayun yung pala, new, at saka yung met pala, para past tense. Okay. Kailangan balikan mo yung kung ano talagang pinagmulan ng salita. So, yun po yung part ng word study. So, malaga na alam po natin yon. At ngayon po, sa ating pag-aaralan ngayon, ay kaya ko po binabanggit yan dahil may kunting ganun po tayong pag-aaralan ngayon, no? Na isang napakahalagang salita, no, na dito sa verse na babasahin natin, na dapat alam natin kung ano talagang ibig sabihin. Sabi ko kanina, kasama din dapat kung ano yung background ng salita, bakit siya sinabi, at sino yung mga sinasabihan. Okay, so yan po yung ating pag-aaralan ngayon, at sana po tutukan ninyo para maintindihan natin ano ba talaga, kasi maraming gumagamit o merong gumagamit ng verse na to na kung titingnan mo talaga, pag-aaralan mo ng malalim, ay maling-mali talaga yung paggamit. So mamaya papasadahan po natin yan. So yung ating pong verse na pag-uusapan ngayon ay magmumula po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ulitin ko po, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay, so babasahin ko po. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, so yun po yung sinabi ni Apostol Pablo dito po sa batang pastor kay Timoteo. Yun yung gusto ko pong pag-usapan natin dito, yung tamang interpretation. O, tingnan natin yung word study. No, ito po gusto ko tingnan natin, no, itong salitang rightly dividing the word of truth. No, iba-iba, meron po kasing mga merong nagtuturo sa panahon natin ngayon at ibang-iba nila itinuturo itong verse na to. So, literal ba itong salita na dapat yung word of truth ay i-divide natin, hatiin natin? Kasi yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo eh. No? Yep. Right, study to show thyself approved unto God, a workman that not needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ano po bang ibig sabihin nito? Yung bang salita ng Diyos ay dapat talaga na i-divide, hatiin? Yun kasi ibig sabihin nun eh. Yun ang ibig sabihin nito, dapat bigyan mo ng division. Lagyan mo ng partition, tapos hatiin mo. So magkahiwalay. So yun yung tutukan natin ng pansin ngayon. So paano ba tama, ano ba yung dapat o ano yung tamang paraan ng pag-interpret po ng word po na ito? Actually, yung verses po na ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. So ano ba yung tamang interpretation dun sa rightly dividing? Pastor Henry, mauna na po yung Si Jed siguro muna kasi hindi pa nagsasalita si Jed eh. Kaso mukhang nawala na naman si Jed. Okay. naglag yata yung kanyang Humina na naman yung signal niya. Maya-maya mawawala na naman yan. Magdi-disappearing act na lang. Mararapture na naman. Hindi na paghandaan ni Jed yung... Naririnig ko naman. Naririnig Oh, ko. andyan ka. Kaya lang yung video mo nag-stop eh. Naririnig. Pwede siya magsalita. Sige, magsalita ka, Jed. Para nawala na. Tuluyan. Okay. Anyway, sige, unahan ko na. Ayan na naman. Bumalik na naman. Anyway, sige, unahan ko na. Tapos, pagka naging stable na yung ano ni Jed, saka natin pagsalitain. Okay? So, maganda talaga maintindihan natin kung ano yung tamang interpretation dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kasi merong iba't ibang interpretation dito eh. Yung isang naging problema, may nag-interpret nito na kung saan niliteral nila yung word na dividing. Parang ang ginawa nila, yung scripture o yung mga Bible, mga books in the Bible, literal nilang dinivide by books into sections. And tinawag nila itong somehow parang dispensation. So, ang pagkaunawa nila dito sa verse na to,
A study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Literal mo ngang i-divide yung yung mga books in the Bible. Yun ang ginawa nila. Literal nilang dinivide yung mga books in the Bible at parang ang ginawa nila, let's say for example, yung four Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John, sinasabi nila na yung mga aklat na yan ay para lang sa mga Hudyo, tapos ang para naman sa mga Gentile, sa mga Christians, ay yung Romans at saka hanggang Philemon, yung mga letters lang na isinulat ni Pablo, ang para lang sa atin. Tapos yun namang James, yung John, at yung sinulat ni Peter, para lang yan sa mga Jewish people. So literal nilang dinivide yung Bible into sections and into books. Tingin ko that is wrongly dividing. Parang artificial division yung ginawa eh. Kasi pag binasa natin etong verse na to, malinaw kung ano yung gustong i-drive ni Paul eh. Tingnan nyo itong sabi ni Paul. Study. Okay? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi ni Paul, study. And what does it mean to, sabi ni Paul, rightly dividing the word of truth. Now, what does it mean nang sabihin ni Paul, rightly dividing the word of truth? Sabi ni Paul, study. So in other words, nang sabihin niyang rightly divide the word of truth, may kinalaman ito doon sa paunan niyang instruction kay Timothy to study. So to rightly divide simply means to study, or to dissect, to analyze. Dito papasok yung beauty ng exegesis, yung hermeneutic way ng pag-i-interpret ng Bible. Kasi pag-aaralan mo siya eh. So study, rightly divide. So pag sinabing rightly dividing the word of truth, it simply means i-dissect mo, i-consider mo yung buong context. Dito papasok yung exegetical way ng interpretation. Yung aalamin mo yung talagang nilalaman ng scripture. So to rightly divide simply means to dissect, to analyze, to study the word of truth. Hindi literal na i-divide mo yung Bible o yung mga books in the Bible, i-divide mo siya by section at sasabihin mong yung four Gospels yan ay para lang sa mga Hudyo, ang para lang sa body of Christ ay yung book na sinulat ni Paul from Romans to Philemon, tapos yung Hebrews, yung James, yung John, yung sulat ni Peter ay hindi yan para sa body of Christ. So ganun yung interpretation ng marami. Pero hindi yun ang tamang interpretation itong verse na to. To rightly divide simply means to study, to dissect, to analyze. Kaya nga sa ibang English version, ang ginamit na salita is accurately handling the word of truth or correctly handles the word of truth. Parang properly interpreting the scripture. Yun yung pinaka essence. Now, kung mapapansin mo, halos lahat ng modern English version doon umiikot sa version na yon. Kaya lang nakakalungkot kasi karamihan ng nag-i-interpret dito na dinivide literally by books, ang kanilang tinatanggap lang na version is King James version at ayaw nilang tanggapin yung, pero makikita mo naman halos lahat ng mga versions ang kanilang binanggit is correctly handling the word of truth. So nagkakaisa na ang tamang interpretation dito ng rightly dividing the word of truth is simply to study, to dissect, to analyze. At doon papasok yung exegetical way of interpretation, yung tamang
ah, i-interpret ng isang verse o ng Bible na yung binabasa. Okay? So yun yung tamang pag-interpret dito sa ano na to, sa verse na ito. Okay? Nawala na naman si ano, kaya tinapos ko kasi nakita ko na si Jed nawala na naman. Okay. Pablo, baka Ang gusto mo iniisip ko diyan, magdagdag. Pastor, ano nabanggit nyo kanina yung hermeneutics eh. Eh, di ba, Oo. ang sinasabi nila yung hermeneutics ay, noun. Tao yung pinatutungkulan nila eh. Galing kay Galing daw sa Hermes. So, hindi tayo pwede mag-hermeneutics. Yung hermeneutics naman na binabanggit natin ay verb. Diba? Yung action na pag-aralan mo ng tama kung paano dapat ini-interpret, yung proper way, proper method. No? So, mm. ayaw din nila yung Greek. Yung Greek yung nagsasabi kung ano talagang hulugan ng salita. Actually, sa dami ng version, ikita mo, halos yung King James lang naman ang umiba ng ibig sabihin eh. Diba? Silang gumamit nung dividing eh. Pero halos lahat ng version ng Bible ang Actually, yung word na study, ah, pag tiningnan mo sa Greek, ah, ang nakalagay doon is espudaso. Na ang ibig sabihin is be diligent or make every effort. Kaya sa ibang English version, ang makikita mo, be diligent to show thyself approved unto God. Yun yung makikita mo sa ibang mga English version. Make every effort to show thyself approved unto God. Diba? Yun yung makikita mo mga version na kasi yung word na study in the Greek is espudaso na ang ibig sabihin, be diligent, make every effort. Kaya lang, ah, kinuha natin yung King James Version gawa ng ah, meron tayong gustong puntuhan dito sa interpretation na ito. And ako I firmly believe yung tamang interpretation doon sa rightly dividing the word of truth is to study, be diligent na i-analyze mo, i-interpret mo ng tama, i-dissect mo ng maayos. Kaya nga doon papasok yung exegesis way ng pag-interpret ng Bible. Di ba? So, pag alam mo kung paano mag-exegete, doon mo makukuha yung tunay na interpretation ng scripture. So, yun yung talagang meaning ng verse na yan. Pagka tinignan natin sa original Greek. Okay? So, yun ang diyan. Wala nagwawala-wala na. si Brother Jed ah. Meron sana akong Papaload na lang daw siya kasi mukhang mahina yung signal ng ano niya. meron sana meron sana akong itatanong sa kanya tungkol sa pagka-follow up eh. So nabigay po ng Pastor Henry kung ano talaga yung ibig sabihin ng salita. So yun ang talagang word study. Inalam mo kung ano talaga yung ibig sabihin ng salita. No, mula dun sa pinagmulan nung mismong salita dun sa English. Actually, isa din talaga sa problematic version ng Bible itong King James eh. No, kahit sinasabi nila ito yung pinakamalapit sa doon sa original, yung Textus Receptus. Yung Textus Receptus, hindi rin naman talaga original yun. Revised na rin yun eh. No, yung sinabi nga ni Peter na sincere word of God eh. Diba? Yung paano naging sincere yung word of God. No, medyo problematic din yun. Yung as a newborn babe desire the sincere milk of the word. No, di ba? Paano naging sincere yung milk? Paano? Marami pa po akong alam na error ng King James version. No? Of course, lahat naman ng merong sabit, lahat ng version. Kailangan lang alam mo talaga kung alin-alin doon. No? O yan, si Brother Jed. Ready na? Handa na ba? Si Brother Jed, anong inyong ating masasabi dito tungkol sa paano ba dapat ito unawain? Ulo ko yung wifi namin eh. Paano ba intindihin itong rightly dividing? Yung Ito. meron lang din akong konting konting i-share lang about doon sa James yung tama study eh. So yung iba is do your best to present yourself to God
Parang kung hindi natin iintinding mabuti, para bang magsikap ka para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, no? Kung kung yung ibang salin pa, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. So, pag dito pa lang, pag hindi natin nakuha yung tamang salin, kakamali na tayo. Kasi yung approval is not by work hard, 'di ba? So Kawawa ang naman, mahina tutukoy yung dito is signal ang niya. tamang. Sige po, mamaya babalik na lang pag medyo pasensya na, nawawala talaga. Tuloy lang, narinig naman. Putol-putol eh. Ayusin mo muna yung ano mo bro, ayusin mo muna yung data mo para tuloy-tuloy yung ano mo. Putol-putol, hindi maintindihan eh. Sige po, sige po. Sa inyo. Sige. Okay na? Bro. Hindi wala pa eh. Naayos niya pa eh. Okay na ba? Okay na yung data mo? Wala pa po eh, hinihintay ko pa pero naririnig ko naman kayo. Sige, sige. Nakakapagsalita ka naman ng ayos eh. Yan, sige, sige. Tuloy mo. Sige po. Yung gusto ko lang bigyan ng pansin yung versions ng ng 2 Timothy 2:15. Ang sinabi ko kanina, yung tamang version dito is yung King James. Kasi merong iba sa NIV, sabi, do your best to present yourself to God as one approved. So sa naman sa NLT, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Kung ating pag-aaralan at titignan mabuti, parang kung hindi mo rin pag-iisipang mabuti, parang sa pagsisikap natin, makukuha yung approval ng Diyos. No? Wala ko. Sige lang. Sige, mamaya na lang. Hindi, mamaya na lang. Kayo muna. Maglolo ko talaga eh. Narinig naman. Yung movement narinig lang ba? narinig naman yung movement lang nung katawan mo, yung medyo nadidelay pero yung word medyo okay naman. Okay, subukan ko mag-data. May data na yata ako eh. Okay, meron na. Subukan ko mag-data. Ayun, medyo na ano siya. Nag-post uli siya. Nag-cut siya eh. Oo, nag-cut siya. Kaya ako ang medyo napansin ko lang dito, base po dun sa yung pong nabanggit kanina, Pastor. No, kasi pag binasa mo sa sa NIV, like correctly handle the word of truth. Na halos yung idea dun sa ibang mga version ng Bible, halos isa lang ibig sabihin na ituro mo ng tama, no, yung salita ng Diyos. No, ang napansin ko po dito, kasi hindi ko alam kung inuunawa nila ito o kung naiintindihan ba nila dahil nga King James eh. Pag hindi ka kasi biyasa sa King James, kung paano yan gumamit ng salita, hindi mo yan maintindihan gaano. Basahin mo tong verse 14. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit. Mga ganyan yung paghahanin ng salita ng Allah, but to the subverting of the hearers. So medyo hindi mo siya ganong maintindihan na kung itutulad mo dun sa paano maghani ng salita yung mga tao sa panahon natin. No? Ay, ako napapansin ko po dito, kung bakit siya sinasabihan na maituro niya ng tama yung word of truth, ay dahil sa merong mga false teacher dito sa panahon na ito. Kaya sabi niya, paalalahanan mo sila, utusan mo sila, no? Charging them, no? Na wag aksayahin yung oras dun sa mga nagtuturo na wala naman talagang kapakinabangan, na nakasisira lang dun sa mga nakikinig. So yun po yung background. No? Kaya sinasabihan siya na ikaw sa sarili mo, dapat maituro mo ng tama yan. Kasi merong mga nagtuturo sa panahon ninyo na sumisira lang ng mga nakikinig eh. Lalo lang napapalayo yung mga tao. No, dito sa verse 16, ang sabi diyan, but shone profane and vain babbling. No, ganun yung mga ginagamit nilang pangungusap, no? Profane and vain babbling, for they will increase unto more ungodliness. No, kaya yung turo, sabi ko po kay Timoteo, dapat maituro mo ng tama. Sabi kanina ng Pastor Henry,
ay yung mai-dissect mo, may paliwanag mo talaga ng mas himay-himay sa kanila. No? So dapat maayos mo 'yan. Ngayon kung ang sasakyan mo talaga naman ay yung yung dito sa version ng King James, iisipin mo na ang kahulugan ng rightly dividing ay dividing talaga, hindi mo makukuha yung konteksto. Kasi hindi yun yung pinag-uusapan. Paano mo sasabihin dun sa tao na mayroong mga maling aral sa inyo? Turuan mo sila na i-divide yung word. Tingnan ko kung makukuha natin, di ba parang hindi makukuha eh. Mayroong mga maling tuturo sa inyo, inaksaya lang yung panahon ninyo. No? Mga babbling lang yung kanilang sinasabi. Ikaw ngayon nagtuturo ka, turuan mo sila na i-divide yung word. Diba, parang ang layo. I-divide yung Bible. Diba, parang ang layo eh. Hindi siya akma. No? Kung ganito mo i-interpret itong word na to. So hindi akma dun sa sinasabi talaga ni Apostol Pablo dun kay Timoteo. Kaya tama yung binamagit kanina ng Pastor Henry na dapat maituro mo ng tama. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Itong word of truth. O, may paliwanag mo ng tama sa kanila. So yun yung literal talaga na ibig sabihin po nito. Brother Jed, ready na? Mukhang naka-recover na. Medyo malinaw. Ayan, Okay na ba? yan. Malinaw na. Lagyan mo na yung ating mga insight. Naka-data na ako eh. Ayun. Na. Kasi naglolo ko talaga yung wifi ngayon sa amin. Ayun na, yung gusto ko lang din po bigyan ng diin sa ibang banda is yung maalis natin yung maling interpretation din dito. Kasi may ibang version sabi dito, do your best to present yourself to God as one approved. Sa NLT naman, NIV yun, work hard so you can present yourself to God, receive His approval. Parang kung hindi natin masyado pag-aaralan, kunwari first time mo lang na basahin yun, parang pinaghihirapan mo yung pag-approval ng Diyos. Kailangan magsikap ka, 'di ba? Yun yung isang maling interpretation dun sa verse na yun. Kung mapupunta ka sa maling version. Kasi ang tamang version is yung King James, study. Hindi yung do your best to present yourself to God. Kasi yung ating yung approval natin hindi dahil sa ating sarili. Kaya ang tamang salin po dito is yung study. Yun po yung titignan natin. Yun lang isa lang gusto kong bigyan ng diin doon. Yun lang muna. Kumbaga yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos ay talagang ipakita mo. Okay, so hindi yung magsisikap ka na maging approve ka sa Diyos na kasi nga approval natin hindi dahil sa ating kakayanan kundi sa ginawa ni Kristo. May ibang maling interpretation. So basically, pag kinuha natin yung King James version ng 2 Timothy chapter 2:15, yung paunang salita which is study, tapos binanggit yung rightly dividing the word of truth. So to rightly divide the word of truth is simply to study. Parang to dissect, to interpret properly, to analyze, to study. So yun yung yun yung talagang masasabi nating gustong sabihin ni Paul kay Timothy. Kasi nabanggit natin yung may mga nag-interpret nito na kung saan literal nilang dinivide yung scripture. Yung ang interpretation doon sa rightly dividing the word of truth, literal nilang dinivide yung Bible into sections, no? Nabanggit ko nga yung 4 gospels, hindi daw para sa church yan, para lang sa mga Hudyo. Ang para lang sa body of Christ, yung mga epistles ni Apostle Paul from Romans to Philemon. Tapos the rest of the New Testament, yung Hebrews, James, John, Peter, yan ay hindi na para sa church. So, literal na dinivide yung Bible into sections. So, hindi yun yung sa tingin natin na tamang interpretation dito sa verse na to. To rightly divide simply means to study. Yun yung ano diyan. Yun yung pinaka
I believe, gustong ipunto ni Apostle Paul. Diyan sa ano na yan, sa verse na yan. May tanong po ako, Pastor. Gaano po ba kahalaga na mai-apply po ng tama ito? No, itong rightly dividing the word of truth. Ano mga nagbabasa ng Bible. No, kasi kung ang iintindihin mo dito ay divide yung Bible, literally yun ang iisipin mo na dapat talaga ma-divide. No? Mabuti sana kung ang na-divide mo yung New Covenant at Old Covenant. Medyo agree pa ako doon. No, kasi study nga eh. Nung na-study mo, nakita mo, madidivide yung New Covenant at yung Old Covenant. Pero ang mahirap niya, kung ang na-divide mo, yung salvation ng Hudyo at saka ng mga hintil. Nahiwalay natin. No, yun ay hindi talaga na-study ng tama. No, kasi nga ang pagkakaintindi ng marami ay i-divide. Kaya na-present ng hindi tama. No? Gaano po ba kahalaga na dapat may apply ng tama ito? No, kasi kung ano yung i-apply mo, yun yung base doon sa pagkakaunawa mo doon sa verse. Base Yes. doon sa word na na ginagawang literal ng marami. Well, mahalaga. Ako naniniwala ako, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga na i-apply natin yung 1 Timothy 2:15. Yung rightly dividing the word of truth. Pag sinabi natin rightly dividing, hindi literal na i-divide mo yung Bible into sections gaya ng ginawa ng iba. So to rightly divide, as I've said earlier, is really to analyze, no? Interpret properly, to dissect. Doon papasok yung exegesis way ng i-interpret ng scripture. So ako ay naniniwala, pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Bible, maganda na i-apply yung 2 Timothy 2:15, yung rightly dividing the word of truth. Bakit? Kasi pag hindi mo in-apply yun, dito papasok yung misinterpretation, at pag na-misinterpret mo yung salita ng Diyos, ang resulta niyan, misapplication ng salita ng Diyos. Let's say, for example, bigay tayo ng isang halimbawa. Merong isang mayaman sa gospel na nag-approach kay Jesus, nagtanong sa kanya how to be saved. Alala nyo yung mayaman, yung rich young ruler? Ang tanong niya kay Lord, what must I do to inherit eternal life? So ang tanong niya, paano maligtas? Anong kailangan kong gawin para maligtas? Now, ang sagot ni Lord sa kanya nung time na yon, obey the commandments. Okay? Now, kung hindi mo i-apply yung rightly dividing the word of truth, yun lang yung kukunin mo, yung story na. Baka pag may nagtanong sa'yo ngayon ng paano maligtas, dahil si Jesus yung nagsabi noon, sundin mo ang kautusan, baka ganun din ang masabi mo. Gusto mong maligtas? Sundin mo ang kautusan. Sa panahon ba natin, ganun ba natin pine-present ang paraan ng kaligtasan? Hindi eh. Merong isang nagtanong din kay Apostol Pablo naman, parehas na tanong eh. Yung Philippian jailer, nung time mamakulong si Apostol Pablo at naghimala ang Diyos, pinalaya sila, binuksan ni Lord yung pulungan, tapos pinakawalan sila Paul. Nagtanong yung Philippian jailer kay Apostol Pablo at kay Silas. Same question. Anong dapat kong gawin para maligtas? Now, ang sabi ba ni Pablo sa kanya, sundin mo ang kautusan? Hindi eh. Sabi ni Pablo sa kanya, sumampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas at ang iyong buong sambahayan. So makikita natin, parehas na tanong pero magkaiba yung sagot. Ang sagot ni Lord doon sa unang nagtanong sa kanya, obey the commandments kung gusto mo maligtas. Pero ang sagot na ni Apostol Pablo ngayon, sumampalataya ka kay Lord. Believe in the Lord and you will be saved. So to rightly divide, isa sa mga i-consider mo din diyan, sino yung kausap, at i-consider mo din kung ito ba ay naganap before the cross or after the cross. So marami kang marami kang i-consider para
ma-interpret mo ng tama ang salita ng Diyos. So kaya naniniwala tayo to rightly divide the scripture is really to analyze, to dissect, to study, no? Properly the scripture. Kasi hindi naman po pwedeng magko-contradict ang scripture sa isa't isa. 'Di ba? Kaya makikita natin na doon sa dalawang instance na yan, same question, different answer. Pero naniniwala tayo sa panahon natin ngayon, ang salvation is to believe in Jesus. At kung si Lord din ang tatanungin mo ngayon, no? Lord, paano ba maligtas? Ang isasagot din sa iyo ni Lord, believe in me. I died for your sins. Hindi sasabihin ni Lord na obey the commandments. Di ba? hindi sasabihin ni Lord yon. Okay? So, yun yung napakahalaga na dapat nating maintindihan na kapag nag-aaral tayo ng Bible, magagamit natin yung 1 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth, which means properly interpreting the scripture. Diba? Kasi pagka exegesis yung ginamit mo, tapos sa tamang interpretation, makukuha mo yung tamang interpretation eh. Diba? Another example, magbigay pa ako ng example, pero dagdagan nyo na lang. Doon sa Matthew 6, nagturo si Lord about forgiveness. Sabi ni Lord sa Matthew 6, kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka rin sa mga nagkasala sa iyo. Pag hindi ka nagpatawad sa mga nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Now, maraming mga kapatid natin no, sa Evangelical Church, sa Body of Christ, tinuturo yan. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, kapatid, magpatawad ka sa mga nagkasala sa iyo. Now, of course, naniniwala tayo, it's very important to forgive. At dapat lang nating gawin yon na tayo ay magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. So, we do believe na talagang dapat tayo mag-forgive. Pero, ito ba ang paraan ngayon ng Diyos para tayo ay mapatawad? Kailangan magpatawad ka muna bago ka patawarin. At kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Kasi maraming nagtuturo niyan. If you want to be forgiven, forgive people. Forgive your offenders. Otherwise, God will not forgive you. Now, sa Ephesians chapter 4, merong binanggit si Apostol Pablo na ganito regarding forgiveness din. Tignan niyo, basahin ko lang. Ito sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4, sa verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ has forgiven you. So sabi ni Apostle Pablo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya ng magpatawaran kayo sa isa't isa kung paano kayo ay pinatawad ng Diyos kay Kristo Jesus. So anong nauna? Yung magpatawad ka para patawarin ka? O pinatawad ka na ng Diyos kaya dapat kang magpatawad? So makikita natin, merong naging kaibahan. Doon sa Matthew 6, sabi ni Lord, kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Pagdating sa Ephesians, sabi ni Paul, magpatawad kayo kasi pinatawad na kayo. So dapat kang magpatawad kasi napatawad ka. So meron nang nangyaring kapatawaran sa atin, and so therefore, gusto ng Diyos, matuto tayong magpatawad. Yun ang sinabi ni Apostle Paul in Ephesians 4. So lumalabas, kung i-apply mo yung rightly dividing the word of truth dito sa mga binasa natin, mai-interpret mo ng tama yung scripture. Kaya importante rin yung nabasa mo na rin halos yung kabuuan ng Bible. Kasi kung yan lang ang nabasa mo, let's say for example, Matthew 6, hindi mo pa nababasa yung Ephesians chapter 4. And by the way, meron pa yan sa Colossians chapter 3. Sabi ni Paul, forgive one another as the Lord in Christ forgave you. Sa Colossians 3. So kung yun lang ang nabasa mo, Matthew 6, kasi hindi mo pa nabasa yung Colossians 3 at saka Ephesians 4, talagang masasabi mo na pag hindi ka nagpatawad sa kapwa mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Pero iba na pala doon sa New Covenant. Sabi ni Paul, magpatawad kayo.
Kasi pinatawad na kayo. Doon sa Matthew 6. And by the way, nung time na yan, in Matthew 6, ang mga kausap ni Lord at maging ang Panginoong Hesus mismo ay nasa ilalim ng Old Covenant. And under the Old Covenant, uh, ang forgiveness ay condition on forgiving others. Yun yung nasa ilalim ng Old Covenant. So, kaya pagka in-apply mo kaya pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, importante i-apply mo yung rightly dividing at nakapaloob dito sa rightly dividing the word of truth, yung pag-aaral mong mabuti, pag-analyze mong mabuti ng bawat salita ng Diyos. At marami kang i-consider doon. I-consider mo yung context, i-consider mo yung sino yung mga audience, i-consider mo rin especially lalong-lalo na yung finished work ni Christ. Yung New Covenant at saka yung Old Covenant. Ito ba ay nangyari under the Old Covenant period? O ito ba ay under the New Covenant na? So marami kang i-consider. Yun yung pag-rightly divide ng word of truth. Okay? I-interpret mo ng tama, pag-aralan mo mabuti, i-analyze mo ng tama. Okay? Anong masasabi nyo? Anong may dadagdag natin, Brother Jed? Ayun. Ayun po na nabanggit nga ni Pastor Henry yung covenant, no. So isang example dito po yung yung si David is nagkasala siya, 'di ba? So ni-rebuke siya ni Prophet Nathan at sabi niya sa Psalms 51 verse 11, sabi niya dito, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." No? Wag mong alisin yung Holy Spirit sa akin. Kasi nga nagkasala siya noon eh. Naging adulterer siya and murderer. Tapos ni-rebuke siya ni Prophet Nathan. Ito yung prayer niya. Do not Psalms 51 verse 11, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." So, alam ni David na nawawala yung Holy Spirit that time, that covenant. Kasi nakita niya yun eh kay King Saul. Si King Saul kasi inalisan ng Holy Spirit yan eh kasi alam mo nagpasaway. Si Si Samson. Samson Samson. nagpasaway din. Umalis din yung Holy Spirit at iba pa. So ngayon, yun yung Old Covenant, Old Testament. Sa New Testament ba ay ganun pa rin ba? So hindi na. Sabi sa John 14:16, ipapadala daw ng Ama ang another helper o advocate that he will be with you forever. So yung Holy Spirit will be with the believers forever. Ibig sabihin, hindi na siya aalis. So may pinagkaiba na ito. So pero yung ibang Kristiyano na hindi alam yung rightly dividing, nagpipray pa rin sila na ganun, yung kagaya ni David. Nagpipray pa rin sila ng kagaya ni David. Kinakanta pa yan. Cast me not away. Hymnal yata yun Hymnal. Hindi. Matagal lang kanta yun. Ang Usana yata. Usana Integrity yata kumanta nun. Paboritong kanta yan ng marami nung time na yun. Yun po. Yun yung isang example ko na ibibigay. At meron pa akong isang example kung bibigyan niyo pa ng oras pero maiksi lang to. Yung kasi yung rightly dividing is kasama talaga yung hermeneutics, di ba? Yung rules of hermeneutics. So yung tamang pag-interpret. So bibigyan ko ng isang example. May isang Kristiyano pumunta sa sa Israel. So may tour guide siya doon. Yung nasa hotel siya, nagbasa siya ng Bible bago sila umalis. Nabasa niya yung Matthew 10 5 to 8. Ang sabi doon, huwag kang pupunta sa Gentiles at sa Samaria. Yun yung nabasa ng isang Kristiyano na pumunta sa Israel. Di siya Israelita. Kung pumunta din siya sa Israel para mag-tour, ngayon, nabasa niya na huwag kang pumunta sa Gentiles at sa Samaria. Ngayon, aalis na sila. So ngayon, sabi ng tour guide, ngayong araw, pupunta tayo sa Samaria. Sabi nung Kristiyano nakabasa, ay hindi. Sabi dito sa huwag ka pumunta sa Samaria. So, ang gusto ko pong ibig sabihin ko po ay binasa niya grammatically correct. Grammatically
correct. Kasi sinabi naman talaga doon, huwag kang pumunta. Pero historically, hindi niya binigyan ng pansin kung sino ba yung sinabihan? Sino ba yung sinabihan ni Jesus? Ano bang panahon 'yon? So, yun yung kasama po yun sa rightly dividing. So, ang sinabihan doon yung mga apostol, utusan sila ni Jesus, huwag kayo pumunta sa Gentiles. Huwag kayo pumunta sa Samaria kasi meron siyang inassign doon, 'di ba si Paul nga sa Gentiles. So, yan po yung importansya ng rightly dividing is dapat malaman natin kung ano yung dapat nating tanggapin at hindi para sa atin. Meron talagang para sa atin. Ang Biblia ay para sa lahat ng tao, pero hindi lahat ng nasa Biblia ay para sa atin. Mayroong specific na mga tao na sinabihan, kaya kailangan natin ma-rightly divide. Sa totoo lang, marami ring mga practices ang mga churches. Huwag sanang ma-offend yung ating mga tawag dito, yung mga makakarinig nito na nagpa-practice, ano. Kasi nung araw, nung bagong Christian ako, doon sa church na nasamahan ko, nagpa-practice kami ng tinatawag na Jericho March. Narinig nyo na ba yun? Si Joel malamang hindi nito na-practice yun kasi lumaki doon sa Oo, fundamental narinig ko Sa Pentecostal kasi madalas nangyayari yan. Parang po, Pastor. Madalas nangyayari kasi Bapticostal yan. ako eh. Bapticostal. Yung ganyang practice galing yan sa sa mga Pentecostal movement, yung nagje-Jericho March. So, yun ay history na naganap during the time of Joshua, pero ginawang teaching ng maraming ngayon sa church na kung saan ganun din yung ginagawa nila. Kapag meron silang pinagpe-pray na isang lugar na gusto nilang ma-saturate ng gospel yung lugar na yan, so sila ay nagpupunta ron. Tapos nag-iikot sila. Nagje-Jericho March sila, Jericho March kung tawagin, no? Sana wala na nagpa-practice nun ngayon, no? Kasi medyo wala na rin ako masyadong naririnig nun eh. Pero I doubt kung tumigil na yon, no? Sa tingin ko meron pa rin siya. So point is, sa New Testament wala tayong makikitang gumawa nun. So, yon ay ginawa, by the way, isang beses lang, nung time ni Joshua, nung sila ay kakankerin nila yung Jericho. Diba? At hindi na yun naulit. At kaya nga tinawag na Jericho March kasi sa Jericho sila nag-march. Kaya Jericho March. Ngayon, minsan mag-march sila, hindi naman sa Jericho. So, ang punto ko lang, ito ay history, isang kaganapan na nangyari na, at hindi natin pwedeng gawin itong parang teaching at maging formula o method kapag tayo ay gusto nating mag-spiritual warfare. Walang ganun kasing nakasulat sa sa scripture. Walang ganung instruction ang New Covenant o ang New Testament church. Wala tayong ganung makikita. So, kaya mahalaga yung yung pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mai-apply itong 2 Timothy 2:15. No, yung rightly dividing the word of truth. And when we say rightly dividing, it means to study, to analyze, no, interpret properly yung scripture, at doon papasok yung iba't ibang tamang paraan ng pag-i-interpret ng scripture. Nandiyan yung exegesis, nandiyan yung rule ng hermeneutics, at marami pang iba, no? Yun yung isang diyan. So, paano naman, Pastor, yung yung ginawa talaga nilang i-divide? Kasi nga literal nilang itinuri nito eh. Oo. At yung pagdi-divide ay hindi doon sa sa New Covenant at Old Covenant. Aha. Kasi si Pablo naman sabi niya, we are under the New Covenant. So, posible hindi ka na under doon sa dati. So, hindi ka na sakop noon. So, ayun yung tamang malamang na pagdi-divide. Pero ang ginawa kasi nilang division dito, Sino ba yung tinutukoy mo sila? Ayoko mag-name drop eh. Ayoko rin mag-group drop. Hindi, actually, etong grupo na to ay sila yung mga dispensationalist, no? Actually, ang mga dispensationalist, hindi naman ganyan nung una eh. No, ang nagpasimula niyan sila John Nelson Darby, sila Scofield.
hindi naman ganyan yung kanilang interpretation ng Second Timothy 2:15, no? Yung dispensationalism teaching nila walang kinalaman doon sa ginagawa ngayon ng they also call themselves dispensationalist. Kaya tinawag silang hyper dispensation kasi walang ganyang hindi ganyan yung itinuro nitong sila Scofield, sila Ryrie, sila ha? Yung dispensationalism na tinuturo nila Scofield nila Ray, yung tungkol yun doon sa 7 dispensation sa Bible. Yes, Yun correct. Correct. So wala doon sa hindi doon sa dinivide yung Bible into book, dinivide yung scripture into sections. Sinabi nila na yung gospel ng Mark, Matthew, Mark, Luke, and John, hindi yan para sa body of Christ. Ang para lang sa body of Christ, yung mga letters ni Apostle Paul from Romans to Philemon. Tapos the rest of the New Testament, hindi yan para sa atin, like yung Hebrews, Peter, John, and James, hindi yan para sa atin. So, literal nilang dinivide. Kaya tinatawag sila ngayong hyper-dispensation kasi hyper-dispensationalism kasi hindi yan yung naunang teaching nung mga dispensationalist. Ito malungkot dyan, Brad. Dahil sa kanilang ginawang sabihin nating literal na pag-divide sa scripture, parang artificial division na ginawa nila, nakabuo tuloy sila ng iba't ibang parang multiple gospel. Okay? At iba't ibang paraan din ng kaligtasan. So imagine mo yung gospel na dumami na, no? Nagkaroon sila ng tinatawag na gospel of the kingdom at saka gospel of grace. Yung gospel of the kingdom para lamang daw sa mga Hudyo, exclusive. Yung para naman sa mga Hentil, it's the gospel of grace. So magkaibang mensahe. Nagkaroon ng two types of message. Yung gospel of the kingdom ay parang faith and works ang itinuturo na kaligtasan. Yung gospel of grace, faith alone ang salvation. Tapos nagkaroon din ng multiple ways of salvation. Nagkaroon ng salvation by works, salvation by faith and works, at saka salvation by faith alone. So dumami yung that is really very confusing. Masasabi natin talaga na that is a horrible theology. Diba? Sa totoo lang, magulong at napakadali namang i-refute noon. No? Napakadaling i-refute 'yon na yung gospel na itinuro ni Apostle Paul at yung gospel na itinuro ng mga apostles ay iisa. Can you imagine, meron akong narinig na hindi ka maliligtas sa gospel ni Jesus. Ang magliligtas lang sa iyo, gospel ni Paul. Ano naman kalokohan yun, At wala daw naligtas by grace bago si Paul. Si Paul yung kauna-unahang naligtas only by grace. Si Paul lang din ang kauna-unahang naging bahagi ng body of Christ. The only person, the very first person na naging bahagi ng body of Christ. Okay? So lumalabas, gaano katotoo? Paniniwalaan ba natin yon na si Paul ang unang-unang naligtas by grace at walang naligtas ni isa sa Old Testament by grace? Ano masasabi natin doon? Ako na nagtanong. Ano sa palagay ninyo? Wala na sigurong maisip. Sobrang nalipad ng isip nila, no? Wala na silang, siguro nag-iisip pa sila ng mga bagong insight hanggang sa nalipad na sila kung saan-saan. Pero sige, anuhin natin yon, isagutin natin yung na yun. Kasi hindi ko mapigilan hindi sumagot doon sa nakita kong na yun aaral na yun na si Paul yung kauna-unahang naligtas by grace. So meaning to say, prior to the Apostle Paul, bago si Apostle Paul, walang naligtas by grace. Maniniwala ba tayo doon? Na si Paul ang kauna-unahang naligtas by grace at walang naligtas by grace bago si Paul?
O, bigay nga kayo ng mga naligtas by grace bago si Paul. Ito pa sir, Meron ba kayo? babasahin ko. Isa lang ang ibibigay ko pero kung gusto natin paulanan to, papaulanan natin eh. Sige. Bigay lang ako ng isa. Acts Oh, sige. 13:26. Ito po sabi dito. Fellow children of Abraham and you God-fearing Gentiles. So sinong binanggit? Fellow children of Abraham and you Mga Hudyo. God-fearing Gentiles. Hudyo, tapos children of Abraham. It is to us that this message of salvation has been sent. Di ba? So, isang spell lang. Jews and Gentiles. Isang message of salvation has been sent. Isinend na. Tapos na-sent na. So, iisa lang yung nila. Iisang uri ng salvation, yung ipinadala sa kanila na mensahe. Mhm. Alam natin kung ano yung sabihin ng send, di ba? Pag nagte-text ka, masisend yan. Pag nag-messenger ka, masisend yan. Pag na-send na, sent na. Kasi past tense na eh. Hindi naman aksidente sigurong isinent lang sa kanila to na baka may napindot lang tapos napadala. Nakasunod eh. Specific, mag-mention tayo, specific na karakter sa Bible na naligtas, not by works. Kasi doon sa narinig kong teaching na yan, ng hyper-dispensationalism, si Paul ang kauna-unahang naligtas by grace. Si Paul. Kasi sa kanya ni-reveal yung mystery na tinatawag na yung mystery para sa kanila, yung mensahe. Actually, yung mystery is Jews and Gentiles are now one. Now, ang point ko, meron ba tayong kilalang taong naligtas by grace before the Apostle Paul? Marami. Unang-una na dyan, yung magnanakaw doon sa cross. Well, don't tell me na hindi naligtas yun by grace. Magnanakaw nga yun, mamamatay tao din yun eh. Wala pa nga ginagawa ni isang kabutihan yun eh. Hindi pa nga naka-attend ng Bible study yun kahit isang beses eh. Ano sabi ni Lord sa magnanakaw? Today, you will be with me in paradise. Ligtas yun, hindi. Ligtas. Paano siya naligtas? By grace. Tama? Another example. Kilala niyo yung tax collector na nanalangin? Kasama yung pariseo? Anong sabi nung pariseo? Salamat Lord kasi hindi ako masamang tao kagaya nitong nasa likod ko. Tapos yung tax collector, nung manalangin siya sa Diyos, siya ay nagpapakumbaba. Umaamin na siya ay makasalanan. Pag alis yung tax collector, anong sinabi ni Lord? This man, rather than the other, went home justified. Ano ibig sabihin ng justified? Pinawalang Diba? sala yun. Pinawalang sala. So, paano siya napawalang sala? Declared righteous yun. Kaya nga, paano siya napawalang sala? Eh, di ba nagpakumbaba lang siya sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa Diyos? So, naligtas ba siya by works? Hindi. At napakarami pang, marami pang mga character sa Bible na naligtas only by grace. Si Abraham na lang eh, the father of faith. Paano naligtas si Abraham? Diba sabi ng Bible, Abraham believed God. It was credited to him for righteousness. So point is, bakit natin nasabi na si Apostol Pablo yung kauna-unahang gentil o kauna-unahang tao na naligtas by grace? Marami nang naligtas by grace before si Apostle Paul. Kaya nga masaklap dyan, dahil dito sa literal na right division na ginawa nila o literal na division na ginawa nila sa scripture, nakabuo sila ng multiple gospel. Na sinasabi nila ngayon, yung gospel na itinuro ni Jesus at ng mga apostles, by works ang kaligtasan. Faith and works. Tapos yung gospel na itinuro ni Paul, yan yung gospel of grace. At yan lang yung nag-iisang gospel na magliligtas sa atin. So hindi ka maliligtas sa gospel ni Jesus. Tanong, si Jesus ba hindi nagturo ng gospel by salvation by grace? Ang tinuro ba kasi tingnan mo, ito ang ito yung kanilang nakita kong pinangahawakan.
Ang tinuro daw ni Jesus is salvation by works. Ito yung kaninang kwento natin, yung mayaman na lumapit kay Lord, nagtanong sa kanya, anong dapat kong gawin para maligtas? Anong sabi ni Lord? Sundin mo ang kautusan. So anong tinuro ni Lord doon? Salvation by works. Di ba? So, si Jesus ba ay talagang nagturo ng salvation by works? Now, dito papasok yung sinasabi natin kanina ng exegesis, yung beauty ng exegesis. Yung rightly dividing is really analyzing, interpreting the scripture properly. Yung mama, teacher of the law. Bigyan ko lang ng konting exegesis itong istorya na to. Teacher of the law yung mama. Nagtanong kay Jesus, kaya nga lawyer sabi doon, rich young ruler, di ba? Lawyer siya Sabi niya, anong dapat kong gawin para maligtas? And since alam ni Lord, being God, no? God-man, omniscient si Lord, alam niya self-righteous tong mama Alam niya na itong mamang itong pinangahawakan for salvation is the law. Kaya sabi niya, okay, gusto mo maligtas? Obey the commandments. Anong sagot ng mama? Lord, since I was a child, sinunod ko ng... ang una palang tanong niya, which ones? Ano doon? Sabi ni Lord, mahalin mo ang I'm sorry. Huwag kang mangalo niya, huwag kang maglakaw, no? Don't steal, don't commit adultery. Yung 5 commandments na natitira doon sa 10. Yung may kinalaman sa relasyon sa kapwa. Huwag magnanakaw, huwag mangalo niya, huwag magsisinungaling. Anong sabi ng mama? Lord, Papatay. since I was a child, nasunod ko ng lahat yan. Ngayon, anong sabi ni Lord sa kanya? Ganun ba? Okay, sige. Benta mo yung ari-arian mo. Meron pa akong isang gusto ipagawa sa'yo. Benta mo yung ari-arian mo. And then, after that, yung mayaman, we know the story, he went home sad. Hindi niya kaya yung pinapagawa ni Jesus. Tumalikod siya because he's very rich, hindi niya kayang sundin yung pinapagawa ni Lord. Now, anong pinakita nung tanong ni Lord na yun? Yung utos niya na ibenta mo ang kayamanan. It simply, Jesus simply showed him, hindi mo talaga nasunod yung utos. Kasi ang claim niya, nasunod ko yung mga utos na yan since I was a boy. Sabi ni Lord sa kanya, are you sure? Pinaparaphrase ko lang. Sigurado ka? Yung unang-unang utos hindi mo nasunod which is, thou shalt not have any other gods before me. Yung mamang yon, money became his God. Money became his idol. So parang pinakita lang sa kanya ng Panginoon, hindi mo talaga nasunod ng utos. Kasi yung first commandment, which is, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, hindi mo na nasunod. Nagkaroon ka ng ibang Diyos and that is money. So, alam ni Jesus kung sino yung kausap niya and he was trying to show this man, nobody can be saved by keeping the law. Siya lang ang nakasunod sa kautusan. Si Lord lang ang nakasunod. At yun din naman ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga epistles. By keeping the law, nobody can be declared righteous. So, nang tanungin nung mayaman si Jesus, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sinagot siya ni Lord, sundin mo ang utos. Alam ni Lord, kasi ang mamang ito, merong kailangang matuklasan sa kanyang sarili. Hindi sinabi ni Lord na sundin mo ang utos, maliligtas ka, dahil talagang kaya niyang sundin ang utos. Walang maliligtas by keeping the commandment. Kahit isa, lahat ng Old Testament saints, walang naligtas doon by keeping the commandment. Kasi wala naman nakasunod by keeping the commandments. Wala nakasunod sa lahat ng utos. Alam din ni Lord yon. So kung gagamitin mo yung rightly dividing the word of truth at yung tamang interpretation sa rightly dividing is properly interpreting the scripture using exegesis, hermeneutics, makikita mo yun ang ibig sabihin nun. So si Lord hindi nagturo ng work salvation. Meron lang siyang gustong i-drive dito sa mamang ito para ipakita sa mamang ito na hindi ka talaga nakasunod sa utos. Now, ano ang proof na si Lord ay hindi nagturo ng work salvation? Sabi ni Lord sa Gospel of John, napakadami niyan. Whoever believes in me has everlasting life. Hindi ba ano yon? Hindi ba salvation by grace yun?
Wala kang ibang gagawin kung hindi sumampalataya ka lang sa Kanya. At nire-echo yan ni Paul. Sabi ni Paul, believe in Jesus The and only you will work. be saved. Di ba parehas lang yon? Di ba sabi ni Paul in Acts chapter 16, doon sa ilitan jailer, nagtanong sa kanya, anong dapat kong gawin para maligtas? Anong sagot ni Lord? Sabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. Anong tinuro ni Lord in John chapter 6? Whoever believes in me, truly I tell you, whoever believes in me has eternal life. Di ba ganun din yung sinabi ni Paul nang sagutin niya yung tanong ng Philippian jailer? Anong dapat kong gawin para maligtas? Anong sabi ni Paul? Believe in Jesus, you will be saved. So, ganun din naman, nagturo si Paul ng salvation by grace, believing in Jesus, ganun din naman, nagturo si Jesus, salvation by grace. So, hindi nagturo si Lord ng ano. Ang naging problema, dahil sa kanilang pag-divide ng scripture, kasi sinabi ngayon nila, yung gospel, hindi yan para sa atin. Yung gospel ni Mark, Matthew, John, and Luke, hindi yan para sa atin. At ininterpret na ngayon nila na dyan sa gospel na yan, nagturo si Lord ng salvation by works. So nagkaroon na ngayon ng multiple gospel. Naisipin mo yun, nagkaroon ng dalawang paraan ng kaligtasan. Tatlo pa nga eh. Salvation by works, salvation by faith and works, at saka salvation by grace through faith alone. That's work. Si Jesus daw nagturo ng salvation by works based doon sa istorya niya in Matthew 19. Yung mayaman nagtanong anong dapat gawin para maligtas, sabi ni Lord, sundin mo ang utos. So that is salvation by works. Pagdating sa Acts chapter 2, ito ngayon ang sabi ni Peter nung magtanong sa kanya yung mga tao, anong dapat namin gawin? Ito sabi ni Peter, repent, be baptized in the name of Jesus. So, ang salvation na itinuro ni Peter is salvation by faith and works. Yung tinuro daw ni Lord, ni Jesus, salvation by works. Tinuro ni Peter at ng mga apostol, salvation by faith and works. Kasi Paul lang ang nagturo ng salvation by faith alone. So nagkaroon ng iba't ibang paraan ng kaligtasan. Kasi dinivide nila literal yung mga books in the New Testament at sinabi na itong mga books na to hindi para sa atin yan. Ito lang ang para sa atin. Kaya nangyari, ininterpret ngayon nila yon dahil hindi para sa atin yan, salvation by works. Yun yung danger ng pag-i-interpret dito sa 2 Timothy 2:15 ng literal mong i-divide. Hindi naman sinabi ni Paul na literal mong i-divide. Kaya nga sabi niya, study, rightly divide the word of truth. Meaning, to rightly divide means to study, to analyze carefully, to interpret properly. At madali namang i-refute yung mga teachings na narinig natin dito sa hyper-dispensationalism na kung saan merong two gospels, merong magkaiba yung kingdom of God, magkaiba yung gospel of grace o gospel of the kingdom, gospel of grace. Dahil sa kakulangan ng oras, siguro by next week sa susunod pwede nating pag-usapan yung mga verses na kanilang binabanggit with regards dito sa two different gospel. No? Yung gospel of the kingdom, gospel of grace, magkaiba. Yung kingdom of God, kingdom of heaven, magkaiba. Si Peter hindi nagturo ng gospel of grace, ang tinuro niya gospel of the kingdom. Si Paul hindi nagturo ng gospel of the kingdom, ang tinuro niya gospel of grace. Si Peter ang tinuro niya repentance para maligtas. Si Paul hindi nagturo ng repentance, grace lang talaga. So napakadali namang ipakita sa scripture na iisang mensahe lang o iisang gospel lang yung kanilang itinuro. Nagkamali lang ng interpretation kasi literal nilang dinivide yung Bible into sections. Brother Jed, anong may dadagdag natin? So, ano na ako dun sa
alam ko meron pang part 2 yan eh. Yung ating pinakahuli nating ano eh, yung wrongly divided, Oo, no? pag-usapan natin sa sa So, susunod yung Oh, hindi kasi ano sa natin yan, dagdagan natin yan. madagdagan ko lang ng konti. Minority itong etong grupo na to ng hyper-dispensationalism, minority to. Sila. Pero masisigasig tong mga to. Masisigasig. And pwede nating i-welcome kung makakarating ito sa kanila, makakarating tong Kasi ano po eh, pinag-uusapan hirap natin. talaga sila unawain. Pwede natin silang i-welcome. Kung gusto nila, hindi lang dito sa magko-comment sila, kung hindi isama na natin sila dito sa dito mismo sa forum at mag-live tayo, discussion, no? Friendly discussion. Ipakita yung kanilang pinangahawakang verses, tapos sasabihin din natin na kung ano yung tamang interpretation doon. So, i-welcome natin yon. Yun ay kung gusto nila, no? Para to be fair. Magkaroon ng fair. 'Di ba? Kasi medyo maraming mali na ituturo doon sa literal na pag-divide ng scripture. Opo, And of course, kaya natin ginawa din ito because concerned din tayo. Okay, concerned din tayo doon sa mga naaabot ng mga mensahe niyo. Although wala namang masyadong pumapansin sa mga ganong teaching. Kasi minority ka eh. Kaya lang, nakalulungkot lang talaga na minority tong grupo na to, pero masigasig eh. Masigasig silang nag-share, no? Masigasig silang nagbabahagi ng kanilang teaching. Actually, sa totoo lang, nung una kong mapakinggan yan, yung teaching na yan, yung hyper-dispensationalism na yan, napaisip din talaga ako eh. And of course, dapat maging open din tayo kapag meron tayong napapakinggan teaching. So, I tried na maging open ako. At nung una, sabi ko parang may punto eh. Kaya lang, buti na lang, pangako ng Lord, no? Ang Holy Spirit will guide you, will teach you in all truth. Yun na lang, I'm not saying na wala silang Holy Spirit na nag-guide sa kanila in all truth. Pero tingin ko, ako meron eh. Meron akong Holy Spirit na nag-guide sa akin in truth, no? At ayaw ko naman maghusga na hindi yung Holy Spirit na nasa akin ay maaring iba doon sa espiritong nasa kanila. yung Holy Spirit kasi nila, Pastor, ayaw ng hermeneutics. Oo. Ayaw din ng Greek. Tapos yung Holy Spirit nila, isang version lang ng Bible lang tama. So, yes, magkaibang Holy Spirit 'yon. Which is malabo namang makailam pa ang espiritu sa mga ganyang inside views natin, no? Yes, Hindi na diyan siya papasok, no? tama. Kundi ang paggalaw niya ay doon sa kabuuan mismo ng Bible na ipapakita sa atin saan ba tayo sumasablay. Pero kung ikaw ipupulot ng ibang method na kahit naman sabihin mo na ang tawag diyan ay sentido común ang gagamitin mo, ay hindi na ayon dun sa sentido común, ay mamamali ka talaga. No? Kasi naging one-sided na eh. Isipin mo, si hermeneutics ay naging tao na. Kaya mali ang hermeneutics kasi galing dun sa tao. Hindi naman yung hermeneutics yun eh. Yung hermeneutics na binabanggit natin ay method yun. Yun ay paraan ng pag-interpret. paano Mga Hermenio yun. Oo. Medyo magugulo nga tayo. So, sa mga susunod pong podcast natin, yung ating forum, ay medyo bumuka tayo doon sa mga bigyan natin ng linaw yung nagkaroon ng multiple gospel, multiple ways of how to be saved. Tingnan natin kung anong noon. Kasi maganda maging klaro matapos yung tungkol doon eh.
Mhm. Di ba? Mag- Sige, paalam na tayo. Medyo lumalalim na ang gabi. Okay? na tayo ng mga verses na pwedeng mapag-usapan natin. So nawa po ay nagkaroon po tayo ng kalinawan. O, kung hindi pa man ganun kakumbinsido, ay sa susunod pa pong forum, no? O baka makailang porsyento lang kami sa inyo. Sa mga susunod, sundan pa po ninyo kasi yung klarong kaalaman naman ay, di ba? Ay kailangan patuloy na nag-aaral. Faith comes by hearing and hearing. Kailangan patuloy tayong makinig. So, ang tabayanan po ninyo, sa susunod po pong forum ay mapag-usapan po natin. Madugtungan pa po natin yung mga ating pinag-usapan ngayon. So, magandang gabi po sa lahat at mabiyayang gabi rin po. Jen, Gandang gabi po sa lahat mga kapatid, no? So, see you next forum at mas didigyan pa natin ng diin yung naging wrongly dividing, no? Kasi importante po 'yan. Mama ko na biktima rin din eh. Magandang gabi po. kabiktima. Hindi, actually, kaya ako medyo naging ano na rin na pag-usapan ito. Kasi kabilang tayo sa Grace community di ba? Nakakalungkot kasing isipin, bro. Marami ang nagsimula sa Grace na uwi sa universalism, inclusionism, at hyper-dispensationalism. No? Kapag hindi talaga naging maingat, pwedeng mauwi sa ganun eh. May mga kakilala tayo mga nagsimula sa Grace Message na naging universalism na eh. Universalist na sila. Yung ano nga, Naging pastor yung grace message na yan, may mga naging kaibigan ako, mga taga-England sila, pastor. Nagkikwento sila ng history dun sa kung paano nagsimula yung napakatagal na rin pala niya talagang panahon. Pero nung napunta siya ng Amerika, which is yung Amerika kasi yung umabot sa atin naging from, yung sinasabi niyo kanina, from the mental, naging naiba na pagdating sa Amerika. So, isa yun sa history ng church na medyo nabago pagdating doon. mm. So yun nga, kaya medyo ano rin tayo dito kasi gawa ng pag hindi talaga tayo naging maingat din, lumalampas tayo dun sa boundary eh. Well, in fact, ang charge nga ang accusation yung mga nagtuturo ngayon ng full grace, kung hindi ka nandoon sa hyper-dispensationalism, mixture ka pa rin. Mixture yung tinuturo mo. Isipin mo yun, no? Sila lang yung talagang full grace. Sila lang. Kaya tingnan natin yung kung ano ba talaga yung tamang pag-i-interpret dito sa 2 Timothy chapter 2:15, itong rightly dividing the word of truth. Okay, so again mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. And next week o next forum po natin, subaybayan niyo po at dudugtungan po natin itong topic na to ng 2 Timothy chapter 2:15 sa mga susunod na linggo. Okay? Ingat po tayong lahat mga kapatid. Stay safe and stay blessed.